Sa kung ano-anong pumapasok sa isipan ko'y nakalimutan kong mag-seatbelt. Lumapit si Gabriel sa akin. Nanlaki na naman ang aking mga mata sa gulat. Ano? Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko. Kinuha niya ang seatbelt sa gilid ko at inayos yun sa akin. Sobrang lapit niya na naamoy ko ang bango niya. Nagahalo ang natural niyang amoy at ang mamahalin niyang pabango. There! Saad dito habang nakangiti. We don't want anything bad to happen to you, right? Nagsimula na siyang patakbuhin ang sakyan niya. Ang tahimik na loob ng kotse na nagiging hindi ako komportable. Nakita kita kanina. Kilala ka pala ng mga kaibigan ko. Kung anong una pumasok sa aking isipan ay yun na lamang ang aking itinanong sa kanya. I guess, I was just in the area because of Bridget. Bridget? Siguro ay yun ang pangalan ng babaeng kasama niya. Nilangon ko siya. Ang susunod kong tanong sa kanya ay alam kong hindi ko na dapat sinalita pa pero huli na ang lahat bago ko pa mapigilan ang sarili sa pagtatanong. Girlfriend mo ba yung kasama mo? Nag-ibang ekspresyon na mukha niya. Kahit nagilid lamang na mukha ni Gabriel ang nakikita ko'y napansin ko ang pagbabago nito. No, if I have a girlfriend, you wouldn't be here. May kakaibang kilabot akong naramdaman. Kahit na nakangiti na naman siya, may kakaiba talaga kay Gabriel na nagbibigay kilabot sa akin. Sa madaling salita, she's not my girlfriend. Hindi ako nakikipag-commit. Parang ang nabanggit na niya iyon sa akin noon. Ayaw niyang makipagrelasyon. Tumango ako. Marami ka palang kilala magagandang babae. Bakit ako pang pinili mo? Again, isa na namang tanong na dapat ay kinimkim ko na lamang. Hindi rin naman mahalaga sa akin ang kasagutan doon. Is that jealousy I'm hearing? Tinignan niya ako at kitang-kita ko ang pagiging sarkastiko niya. Agad akong umiling sa kanya. Hindi naman ako nagseselos. Curious lang. Sagot ko sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Gabriel. Akala ko nga'y mananatili na lamang siyang tahimik. Nakarating kami ng bahay niya at tumigil ang sakyan. Saka lamang itong nagsalita. The job is not for just anyone. Natigilan ako sa kinaupan ko at hindi ko nagawang makalabas nang marinig ko ang boss niya. I need to choose someone under some conditions. Ikiniling ko ang ulo ko. May mga parte ako sa sinabi niya na hindi ko maintindihan. Ano ibig niyang sabihin at anong mga kondisyon iyon? Tinignan ako ni Gabriel. Nakalapat na naman sa kanyang labi ang ngiting parati niya ipinapakita sa ibang tao. I don't need a woman who will be attracted to me as the days pass by. Hindi ko kailangan ng babae na mahuhulog o magkakaroon ng affection sa akin other than the physical one. Do you get what I am saying? Kailangan ko ng babae na trabaho ang turing sa bagay na ito at hanggang doon lang. It will be a pain and trouble to me kung sakaling ma-attach sa akin ang empleyado ko. Hindi ba? Nanatili ako nakatitig sa kanya. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Naalala mo ba ang kondisyon ko sa kontrata? Tumango ako. Bigla kong naalala kung ano ang isa sa mga kondisyon niya sa akin. Not to develop feelings towards you. Lalong lumawak ang kanyang ngiti. That's right. And also, after the contract ends, and you have successfully given me an heir, you walk away from our lives. Pagkatapos nito, wala ka ng kahit na anong connection sa akin at sa anak ko. Alright, we clear with that? Nahirapan akong lumagok sa narinig pero tumango pa rin ako. Hindi lahat ng babaeng dumadaan sa buhay ko kayang gawin ng mga kondisyon kong iyon. Nag-iba ang aura na nakapalibot kay Gabriel. Hindi na ito yung magaan na aura na parating daladala niya. It's heavy and suffocating at ang hirap huminga. Ayoko ng drama sa huli. Ayokong may umiyak na babae sa akin at magmakaawa na mahalin ko din siya o maging parte ng buhay ko at ng anak ko. Because the truth is, I don't believe in dumb love. His presence shifted at naging magaan ulit ito. Ganun ako kabait. Ayokong nananakit o nagpapaiyak ng babae. Napangiwi ako sa huling sinabi niya. I wonder about that. Sa dami niyang babae, hindi lahat doon ay kayang sabayan ng pagpapalit-palit niya ng babae. Maaaring ang iba'y nagpapanggap na okay lang sa kanila na ganito silang ituring ni Gabriel dahil ayaw nilang iwanan sila nito ng permanente. Malinaw naman ang lahat sa atin. Hindi ba, Ayan? Tumango ako sa kanya. Oo, wala kang magiging problema sa akin. Hindi ko pa nararanasan na magkaroon ng lalaking minamahal. The closest is Calvin pero dahil malapit ko siyang kaibigan, hindi ko alam kung paano i-differentiate ang pagmamahal sa kaibigan at sa taong importante sa iyo. Good. Now, prepare for dinner. After the dinner, may sasabihin ako sa iyo. Lumabas na ako ng sakyan niya. Naglakad ako papasok ng bahay at dumiretso sa kwarto upang makapagpalit ng damit. Ano naman kayang sasabihin sa akin ni Gabriel at bakit kailangan pa maghintay hanggang matapos ang dinner?
Tahimik at payapa ang naging dinner namin dalawa ni Gabriel. Pinapakaramdaman ko siya dahil inaasahan ko na may sasabihin siya sa akin. Nang matapos kami sa dinner, nangapa ako kung may sasabihin pa si Gabriel, kaya lamang may kausap naman siya sa telepono. Tumayo ako at nagpaalam na sa kanya para makabalik sa kwarto ko. For some reason, I don't feel good. Pakiramdam ko ay may magaganap ngayong gabi na hindi ko magugustuhan. Ayan, stay for a while. I will just finish this call and we will talk. Hindi pa ako nakakahakbang papalayo sa kinaroroonan ko ay napaupo ulit ako dahil sa sinabi ni Gabriel. Hinintay ko siyang matapos sa kanyang pakikipag-usap. Nang ibaba niya ang telepono, ibinaling niya sa akin ang atensyon niya. Nakapagpa-enroll ka na ba? Tanong niya sa akin. Paano niya nalaman na pwede na ako mag-enroll? Ganoon man ay tumango pa rin ako. Ngumiti si Gabriel. Napapansin ko sa kanya na mahilig talaga siyang ngumiti kahit na parang wala namang buhay ang mga mata niya at contradicting ang nakapaloob sa mga ito sa ipinapakita niya. Good. You're using your money in a good way. Alam ko na hindi lamang ito ang pag-uusapan namin at kinakabahan ako sa mga susunod niyang sasabihin. I should prepare for the worst. Tumayo si Gabriel. Nagtaas ako ng tingin sa kanya at sinalubong ko ang makapanindig balahibo niyang mga mata. Don't lock your door tonight. I'll visit you later. Tinalikuran niya ako at naglakad pero bago pa ito tuluyang umalis ay tumigil siyang muli. Nilingon niya ulit ako at may kakaiba na naman sa ngiti niya. Prepare yourself tonight. As much as I want my woman aggressive, I know this will be your first. I'll be gentle. Or try at the very least. See ya. Kinindutan ako ni Gabriel. Nakatulala lamang ako at pinapanood siyang maglakad papaalis hanggang sa maglaho siya sa paningin ko. Napakurap-kurap ako at matagal-tagal din bago mag-sink in sa akin ang mga sinabi niya. Nalaki ang aking mga mata habang paulit-ulit sa isipan ko ang mga salita niya. Prepare myself? For what? Hindi kaya kumabog ang dibdib ko. Nakalimutan ko ata kung anong dahilan at nandito ako at ngayon ay bigla niyang pinaalala sa akin. Shit, huwag mo sabihin na mamaya na namin gagawin iyon. Lalo akong nilamon ng kaba. Hindi ako mapakali nang makarating sa loob ng kwarto ko. Ganoon man, mas pinili ko pa rin mag-shower. Kung tama ang kutob ko sa pinaplano na Gabriel, dapat lang talaga na maglinis ako ng katawan. Handa ba ako doon? Hindi. Napahilamos ako na mukha ko habang hinahayaan na bumagsak ang tubig mula sa shower sa aking katawan. Ngayon nagsasink in sa akin ang pinasok kong trabaho. Aminado naman ako na nasilaw ako sa halaga ng pera na makukuha ko pero handa ba talaga ako sa ganito? Para gumawa ng bata, kailangan namin mag-sex ni Gabriel. Tinangka kong isipin iyon at halos sampalin ko ang sarili. Kinikilabutan ako. Hindi ko alam kung magagawa ko ba ng maayos ang trabaho na ito. Lumabas ako ng banyo. Matagal-tagal din ako sa shower room dahil kung ano-anong naiisip ko. Tinitingnan ko ang damit na kinuha ko sa closet. Namimili ako kung ano susuotin ko. Nahihirapan ako magdesisyon kung dapat bang mag-dress ako o magpantulog na lamang. Ayoko din namang isipin ni Gabriel na masyado ko siyang pinaghandaan. Kung tutuusin, kapag nabuntis ka agad ako sa unang beses namin ginawa iyon, hindi na kailangang ulitin, di ba? Miss Ayan? Napatingin ako sa pinto na may kumatok. Naglakad ako patungo doon at pinagbuksan ko ng pinto ang kung sino mang nasa labas. Magandang gabi po, miss. Isa ito sa mga kasambahay ni na Gabriel. Mas bata siya kumpara sa ibang naririto pero mas matanda sa akin. Nakalimutan ko lamang kung anong pangalan niya. Matamis siyang nakangiti sa akin. Mabuti na lamang at nakabathrobe ako. Magandang gabi rin. Sagot ko sa kanya. May inabot siya sa aking paper bag. Tiningnan ko iyon at kinuha mula sa kanya. Pinabibigay po ni sir. Yan daw po ang suot niyo ngayong gabi. I see. May binili si Gabriel na damit para sa gagawin namin ngayong gabi. Hindi ko alam kung ikatutuwa ko ba iyon. Maraming salamat. Inalala ko kung anong pangalan niya pero hindi ko talaga magawang maalala. Pasensya na. Ano nga po ulit ang pangalan mo? Christine po ang pangalan ko, miss. Ngumiti ako sa kanya. Para bang ang bait-bait niya at mabilis pakisamahan. Magaan din ang pakiramdam ko sa kanya. Salamat dito, Christine. Ayun na lang. Huwag mo na akong gamitan ng formalities. Hindi mo naman ako amo. Hindi na ako sanay na iginagalang ako ng ganoon. Hindi siya sumagot at ngumiti lamang sa akin. Nagpaalam na rin naman na siya at hindi na nagtagal pa.
Isinara ko ang pinto at naglakad papalapit sa kama. Nakatitig ako sa paper bag. Hindi pamilyar sa akin ang brand ng paper bag dahil wala din naman ako masyadong alam sa mga ganitong gamit pero masasabi ko na mamahalin ito. Naupo ako sa gilid ng kama at binuksan ang paper bag para makita ang laman nito. Para akong nawala ng dugo at nanginig ang katawan ko nang makita ko ang laman ng bag. Napakurap din ako ng ilang beses. Hindi alam kung paano magre-react sa nakita. It's a pair of lingerie. There's a thong and kinuha ko yung lace dress na kasama sa paper bag. Kumibot ang mata ko habang pinagmamasdan iyon. It's a see-through at halos makita na rin ang katawan ko doon. May nagsusuot ba talaga ng ganito? Di ba sila nalalamig? Kinagat ko ang labi ko. Parang hindi ko kayang isuot ito kahit anong pilit ko. May kumatok ulit sa pinto at ang unang reaksyon ko ay itago ang lingerie sa likod ko kahit hindi naman nila iyon makikita dahil nakasarado pa ang pinto. I'm coming in. Doon ko napagtanto na si Gabriel ang nasa kabilang bahagi ng pinto. Oh, wait! Hindi pa ako nakakapagbihi. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin. Bumukas na ang pinto at nakita ko na si Gabriel. Tinitigan niya ako at pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa na akala mo yung sinusuri niya ako. May bathrobe naman ako ngunit pakiramdam ko exposed na expose ako sa kanya. Akala mo ay may kakayahan ng mga titig niya na hubaran ako. Huh, you're not yet dressed. Napatayo ako nang pumasok siya sa loob ng kwarto ko. Gabriel! Inaasahan niya ba talaga na isusuot ko itong daring na damit na ibinigay niya sa akin? Napahawak ako sa aking bathrobe. Pakiramdam ko talaga ay nakahubad ako sa harapan niya dahil sa pagtitig niya sa akin. Humalukip-kip si Gabriel at sumandal sa pader. Pinag-cross niya rin ang kanyang paa. I was tired of waiting. Sinabi sa akin ni Christina tapos ka na mag-shower at naibigay niya na ang damit. Ikiniling niya ang kanyang ulo. So, why aren't you dressed yet? About that. Sinilip ko ang lingerie na tinatago ko sa likod ko. Hindi ko ata kayang magsuot dito. What now? Are you shy? Ngumisi siya. Hindi ko gusto ang pamamaraan ng pagngiti ni Gabriel. Ibang-iba ito sa usual smile na ipinapakita niya. Mas sumigpit ang pagkakahawak ko sa bathrobe ko. Like my life depends on it. Gabriel pushed himself from the wall and he strode towards me. It doesn't matter. Napataas ako ng tingin sa kanya. Lalong dumilim ang ekspresyon ng mga mata niya. Hindi ko man lang napansin na yung isang daliri niya ay nasa tali ng bathrobe ko. Hinila niya iyon at agad na natanggal ang pagkakatali ng bathrobe ko. Whatever you wear, I'll still find you attractive. Huhubaran din naman kita so it's not a problem. Mabilis ang kabog ng dibdib ko. Nag-iinit ang buong katawan ko na akala mo isinalang ako sa apoy. Sobrang lapit niya sa akin na gusto ko siyang itulak papalayo. Hindi ko maalala kung may nakasalamuhan na akong lalaki na ganito kalapit na distansya. Wait! Itinulak ko si Gabriel. Kahit papaano'y bahagya siya lumayo sa akin nang dahil sa pagtulak ko sa kanya. Hindi ko alam kung handa na ba. Hinawakan ni Gabriel ang pisngi ko. Hindi naglalako ang nakakapangilabot niyang ngiti kung saan nakapaloob ang pagnanasa niya. This isn't a matter of whether you're ready or not. It's about when I want to do it. Ayan. Nakakalimutan mo ata ang job description mo. Ibang-iba si Gabriel ngayon, sa Gabriel na nakausap at nakasalamuha ko nitong nakaraan. Mukhang nag-iiba talaga ang tao kapag nababalutan ng kakaibang pagnanasa. Kinagat ko ang labi ko, nanginginig iyon pero alam ko naman na wala akong kawala. Pumayag ako dito kapalit ng pera. Binigyan ko si Gabriel ng consent ko. Dahan-dahan kong binitawan ang pagkakahawa ko sa bathrobe. Hahayaan ko na lamang na magliwaliw ang isipan ko hanggang sa matapos siya sa katawan ko. Hindi ko iisipin ang nangyayari sa harapan ko. Strip. Ayan. Napalagok ako at kahit hindi ko gustong gawin iyon, ginawa ko pa rin. Iniisip ko na lamang na kailangan ko itong matapos. Pikit mata kong hinubad ang bathrobe. Wala pa akong suot na underwear kaya agad na bumungad sa kanya ang katawan ko. Don't think, Ayan. Blank your head. Kung mag-iisip ko man, yung ibang bagay na lamang. What a sight to behold. Untouched, pure, and dumb mind. Inihiga niya ako sa kama. Nakapikit pa rin ang aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ipapakita ko expression kung sakali mang isipin ko na buksan ang mga mata ko. He trails my body using his fingertips. Napalagok ako at halos hindi makahinga sa kada haplos ng kanyang daliri sa aking balat. Sinusubukan ko pa rin takpan ang aking katawan gamit ang aking kamay. Hindi niya pa naman iyon tinatanggal. Mariin kong kinagat ang aking ibabang labi
Paulit-ulit sa isipan ko ang mga katagang huwag ako mag-iisip kung ano mangyayari ngayon sa akin. Lilipas din ito at makukuha ko ang pera. I just need to bear with this. Isipin mo lahat ng napagdaanan mo sa buhay, Ayan. Konting tiis na lang. Makakalaya ka rin sa malupit na buhay na meron ka ngayon. Just a little more sacrifice and you'll be free. Naramdaman ko ang pagtigil ni Gabriel sa paghawak sa akin. Umalis din siya sa aking ibabaw. Dahil doon ay nagpa siya akong imulat ang mga mata, ngunit bago ko pa iyon magawa ay nagsalita na siya. Why are you crying? Biglang bumukas ang mga mata ko. Doon ko lamang napagtanto na totoong umiiyak ako. Itinaas ko ang kamay ko, tinawakan ko ang pisngi ko na ngayon ay nabasa na dahil sa luha. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na iiyak ako at sa harapan pa ni Gabriel. Gusto ko sabihin na hindi ko alam kung bakit ako umiiyak pero walang mga salita ang lumabas sa aking bibig. Pumuntong hininga si Gabriel at tuluyan ng tumayo. Hinawakan niya ang ulo niya. What an annoying situation, sabi niya. Tumingin siya sa akin at kahit mukhang iritado, hindi iyon direkta na para sa akin. Inayos ni Gabriel ang aking bathrobe at tinakpan ang katawan ko. Pinagtataka ko pa rin ang kilos niya. Dress up and sleep. Tinalikuran na niya ako at nanlaki ang aking mga mata dahil sa biglaan niyang pag-atras. Parang kanina lamang ay ang agresibo niya at tila ba walang makapipigil sa kung anong binabalak niya. Bumangon ako at naupo sa kama. Mahigpit na naman ang hawak ko sa bathrobe ko. Saan ka pupunta? Akala ko ba? Tumigil siya sa paglalakad pero hindi niya na ako nilingon. My libido was thrown down the drain. Wala na akong gana. Sino bang gaganahan kung iiyakan ka ng babaeng makikipagsak sa'yo? Malalim siyang huminga. I feel his disappointment. Hindi kaya iatras niya ng offer niya na dahil dito? Alam ko na hindi pa ako handa sa mga ganitong bagay pero kakayanin ko. Kaya ko na We'll take it easy from here. It caught me off guard na hindi ko na naituloy ang susunod kong sasabihin. Nakatingin ako sa matikas niyang likod. Iniisip kung anong ibig niya sabihin sa sinabi niya. Dahan-dahan akong nilingon ni Gabriel at kahit na hindi siya nakangiti, kagaya ng nakaugalian niyang ipakita sa akin, hindi rin naman siya mukhang galit. I know you're a virgin. Hindi dapat kita binigla. Sa susunod, dahan-dahanin natin hanggang sa maging handa ka na. That doesn't mean I will not do perverted things to you. But we will postpone the main part until you're fully prepared to offer your body to me and bear my child. Sinuklan niya ang buhok niya, and I can't help but to admire how beautiful he is. Isa pa, walang kwenta ang sex kung parang robot ang kasama ko sa kama. Makapaghihintay naman ako. Natuwa ako sa narinig ko mula sa kanya. Gabriel, but my patience is very thin, so be sure to also learn how to properly respond when someone's touching you. Baka sa susunod hindi na ako makapagpigil at kahit umiyak ka man, ay hindi na ako mapigilan pa. Good night. Matapos sabihin ni Gabriel ang lahat ng iyon ay umalis na siya. Bumagsak ang balikat ko. Napakapit ako sa dibdib ko dahil sa mabilis na kabog ng puso ko. Somehow, I am safe tonight. Hindi ko inaasahan ang lumuha at wala din sa plano ko iyon, but I guess all the hardship I went through hit me and I suddenly cried. Huminga ako ng maluwag. Pakiramdam ko ay hindi ako nakahinga kanina. Tumingin muli ako sa pinto. Mabuti na lang at hindi pa rin niya ako sinisante kahit na ganoon na nangyari. He can still stop his urges when he wanted to. Or that is what I thought. Gabriel's POV. This is so damn annoying. Umalis ako ng bahay matapos mabulilyaso ang plano ko. I thought I would get late tonight pero hindi ako nagtagumpay. Sir, saan po kayo pupunta? Hindi ko na pinatapos pa sa pagtatanong ang mga tauhan ko at umalis na ako kanina roon. Totoong nakakawalang gana sa sex yung babaeng hindi nagbibigay reaksyon kapag nakikipag-sex sa akin. I want my woman submissive and responsive. Nang makita ko si Aya na umiiyak kanina sa kung anuman dahilan, hindi totoong nawala ang libido ko. The hell, lalong lumala ang nararamdaman ko when I saw her crying. I want to mess with her more. I want to hear her beg for me and I will ruin every inch of her until nothing remains. I want all of her. But for some reason, napigilan ko ang sarili ko. She's not the type of woman. Hindi ko nga maintindihan sa sarili ko kung bakit ako attracted sa kanya. Maybe because she's pretty? Totoo naman na maganda si Ayan. Her body is bombed too. Kulang lang siya sa confidence. She was imprisoned for 4 years. Bago pa ako makapag-close ng deal sa kanya, alam ko na ang lahat sa kanya.
She was acquitted beyond reasonable doubt. Sobrang tumagal lang talaga ang trial niya but I think she's innocent. Na-set up lang. Not my problem. May background na ako sa kanya. Hindi niya kailangang itago sa akin. Kahit anong ilihim na isang tao, as long na gusto ko malaman, malalaman ko. Ayan Azra Villanueva, 22 years old. Nawawala ang kanyang ina at iniwan siya, facing the murder charges, alone. Ang kaibigan niya ang tumulong sa kanya. Calvin Gomez, not her boyfriend. That's good. Wala kami sa ganoong klase ng relasyon pero hindi ako nakikihati at ayoko na may kahati sa mga bagay na pagmamayari ko. Wala na din siyang kasamang ama. Hindi ko na masyadong inungkat ang buhay niya dahil wala naman akong pakialam. I don't know who her father is. Maybe that man is dead. Naalala ko na naman ang ekspresyon ng mukha ni Ayan kanina habang umiiyak. Wala siyang sinabi pero alam ko na natatakot siya and dumb that expression of her. Lalo akong nabuhayan. Tumunog ang cellphone ko kaya nawala ang pag-iisip ko tungkol kay Ayan. Nakita ko ang pangalan ni Sebastian na tumatawag sa akin kaya sinagot ko ito. Gab, hindi ko pa nababati ang nasa kabilang linya ay nagsalitaan agad ito. Oh, nasan ka? Let's hang out. Nandito kami sa Forbidden ngayon. Pupunta ka ba? Nagsalubong ang kilay ko. Gusto ko lang sanang uminom at pakalmahin ang halimaw na nagwawala sa loob ko dahil sa nangyari kanina. But I think this is a good one to pass sometime. Sige, pupunta ako. Forbidden is a strip club. Kakilala namin ang may-ari kaya madalas kami dito ng ilan sa mga kaibigan ko. Kapag naririto kami sa Manila, kapag nasa La Esperanza kami, hindi namin kailangan na pumunta sa ibang clubs as we have our own paradise. Sin City. It's a resort city. A place that my friend and I built over the years. 7 people were behind it, and it's soaring right now. It's like a little Las Vegas. There are gamblings, malls, clubs, bars, and other leisure places that you can name. We currently expanding it. Hello, sir. Ibinigay ko sa valet ang susi ng kotse ko at pumasok sa loob. Sinalubong ako ng ilang staff ng club. VIP, sir. Hindi ko na kailangan na magsalita pa dahil kilala na naman kami ng mga kaibigan ko rito. Ako, si Sebastian, si Raj, at minsan ay si Elias. Madalas kami rito. Hindi sumasama sa amin sina Rox, Steban, at Kirill dahil hindi daw nila hilig ang ganito. Well, at least in this kind of place, the woman will surely entertain you. We have the best set of women tonight, sir. Ipapadala na lang po namin sa silidin niyo kung sinong matipuhan ninyo. Sabi ng manager sa akin. Dara-diretso ako papunta sa VIP room. Pagbukas ko ng pinto, agad ko isunuot ang ngiti na lagi kong ipinapakita sa ibang tao. Hello! Gabriel Dardizabal is here! Masayang pagbati ko sa mga kaibigan. Hindi ko kailangang magpanggap sa kanila pero mas gusto ko lamang din na hindi ako nagagawang basahin ng ibang tao. Natigilan ako sandali nang makita ko kung sinong naroroon. Sarkastiko akong ngumiti. This is rare. Nandito ka, Rox? Ulang flight? Naupo ako sa tabi ni Elias. Nandito din siya kasama ibang kaibigan namin. Sina Kirill at Steban lang ang wala. Well, you can't persuade them in coming here. Just passing some time. Sabi ko at lalong lumawak ang ngiti. Sabihin mo, totoo ang sinabi ko na masarap magpalipas ng oras sa mga strip clubs. Magbabayad ka para sa babae. Hindi ka matatakot na ma-attach sila sa'yo. Kinuha ko kaagad ang bote ng alak na nasa harapan ko. Tinignan ako ni Rox. Huwag mo ako gaya sa'yo. Wala naman akong problema na makipag-commit. Inismiran ko siya. Mahina ang nilalang. Hanggang ngayon, hindi ko maisip kung paano nila nagagawa mag-focus sa isang babae. Steban and Kirill are the same. Kaya sila wala dito dahil umiikot sa isang babae ang mga buhay nila. Hindi ko makita ang sarili sa ganoong posisyon. After all, women are just toys. I play around and toss them after using them. Nakita ka ng tauhan ko, Gab. Sabi ni Sebastian. Nginisian niya ako at alam kong hindi ko magugustuhan na nasa likod nito. Sino yung babaeng binabahay mo? Ha? Ipinatong ni Seb ang kanyang baba sa likod ng kanyang palad at binigyan ako ng nakakalokong ngiti. May binahay kang babae? That's rare, Gab. Ayaw mo na may babaeng pumapasok sa personal space mo, hindi ba? Nararamdaman ko ang kagustuhan ni Sebastian na pikunin ako. Pinaningkitan ko siya ng mata pero agad ding nabawi ang sarili at ibinalik ang ngiti. Hindi niya makukuha ang reaksyon na gusto niya mula sa akin.
Si Gabriel may binabahay na babae. Halata sa mga kaibigan ko na hindi sila makapaniwala. Lahat sila'y nakatingin ngayon sa akin na akala mo'y isinalang nila ako sa hot seat. Not really. Tipid kong sagot. That's my baby maker. Nagkatinginan sila na akala mo'y hindi nila naintindihan na sinabi ko. Baby maker? Sabay-sabay nilang tanong. I hired someone to bear my child. Kinukulot na rin kasi ako ni Dad na mag-asawa. Alam niyo na, ayoko matali sa relasyon. Alam ko rin naman kung anong gusto ni Dad. Kung tagapagmana lamang naman ang kailangan niya. He doesn't need to sell me to marriage. Bibigyan ko siya. Sandaling katahimikan ang bumalot sa aming magkakaibigan bago ako sinapak ni Seb na siyang katabi ko. Gago ka? Akala mo normal na trabaho lang yung ini-offer mo? Mabuti na lang may tumanggap. Ngumisi ako. Wow, mabuti na lang talaga. Napailing ang magkapatid na sina Rog at Rox pero wala na rin naman na silang sinabi. Si Elias ay makahulog ang nakatingin sa akin. That's to be expect. Siya ang nagnotaryo ng kontrata namin ni Ayen kaya alam niya. May tumawag sa intercom at si Sebastian ang sumagot nito. Lumawak ang ngiti niya sa kung anumang sinabi ng kausap. Handa na raw mga babae. Sabi ni Sebastian. Tumayo ako at akmang lalabas na nang mapansin ko na hindi pa tumatayo ang mga kaibigan ko. Ano bang ginagawa niyo? I am just here to drink. Wala akong interest na makipag-sex ngayon. Sabi ni Raj. Same. Sabi naman ni Rox. I am just here to feed my eyes. Not going to get laid. Sabi naman ni Elias at tumingin sa labas ng VIP room para makita ang mga sumasayaw na mga babae. Bakala kayo. Lumabas na kaming dalawa ni Sebastian. Inakbayan ko ang kaibigan ko habang papunta kami sa mga reserve rooms sa amin. Sinabi kong reference mo kanina sa manager. Siya na doong bahala. Sabi niya sa akin. Hell yeah. I need to release some steams. Nang makarating ako sa kwarto na pinareserve ni Sam para sa akin, nakita ko kaagad ang isang babae. Binigyan niya ako ng matamis ng ngiti at nagdahan-dahan na nagubad ng suot niyang silk robe. Pinagmasdan ko ang kanyang katawan. Maging ang katawan nito ay maganda. Malaki ang dibdib, maganda ang kurba, and she, Tom, have some fat ass. Lumapit siya sa akin at hinaplos ang aking katawan. Shall we start, sir? Dahan-dahan na pumurma ang ngisi sa aking labi. Hinawakan ko ang kanyang buhok. Nagpakawala kaagad siya ng pag-ungol. Sir, shall we start, you say? Ako magdidesisyon kung kailan ako magsisimula. Lord! Tinanggal ko ang sintrod ko na suot at itinali ko sa kamay ng babae. Mahigpit ang aking pagkakahawak at nang mapansin kong pagtulo ng luha niya dahil sa rahas ng pagkakahawak ko sa buhok niya, I see another face. Ayan. Pinagmasdan ko ang mukha nito and all I can think about is that woman and her crying face. Naalala ko na naman si Ayan at ang kanyang naging pag-iyak kanina. Suddenly, the lust that I was feeling earlier slowly dissipated. Marahas kong binitawan ng babae. You call yourself a dumb bitch, but you can't even do it properly. Sir, I zipped my pants back at tinalikuran na siya. Naglakad ako papalayo at kinuha ang robe niya bago iyon inihagis sa direksyon niya. Sir, pasensya na po na maghalang po ako sa alaga niyo. Can I do it again properly? Lumapit ako sa pinto at tumigil bago lingunin ang babae. Tipid ako ngumiti sa kanya. I am no longer in the mood. Umalis ako doon at nagpa siya ng umuwi dahil baka kung ano pang magawa ko. Sa bahay na lang ako iinom. Nakasalubong ko pa sa Seb. Tapos ka na agad? No, not in the mood. Uwi na ako. Kumaway ako sa kanya at dumiretso ng papalabas. Hinintay ko lamang ang aking kotse bago tuluyang umuwi sa bahay. Nagpunta kaagad ako sa minibar at kumuha ng cognac. Nagsalin ako sa baso at tahimik na uminom. Tahimik na sa bahay at madilim na rin. Halos lahat siguro'y natutulog na. I wonder if she's awake. I am no gentleman but I am also not forcing myself on someone who doesn't want to do it right now. That won't satisfy me after all. Habang umiinom, naalala ko na naman ang muka ni Ayen habang umiiyak kanina. Simula nang makita ko iyon, tila ba hindi na ito mawala sa isipan ko at parati ko naaalala. Mahigpit kong hinawakan ng baso. Hindi ko na malaya na nabasag ko na iyon. Napatitig ako sa dumurugo kong kamay at hindi ko maramdaman ang sakit ng mga sugat na nilikha ng bubog ng baso. Manhid na nga ata akong talaga. Man, this is crazy.
I slammed my fist on the table. Nagdidilim ang paningin ko at sa tuwing naalala ko ang pag-iyak ni Ayan kanina, mas lalong lumalala ang nararamdaman ko. I want to see her cry more. I keep imagining her face with tears on her eyes while she's doing it and gasping for air. I will bury her pretty face on my pillow while I do her to oblivion. I will taint her purity. I will destroy her chastity. Tumigil ako sa kung ano mang iniisip ko. Napahawa ako sa may noo at tinawanan ang sarili. What's happening to me? Na dahil sa pag-iyak na isang babae ay nagkakaganito ako. Oh well, I will make sure to savor everything about that woman. I will devour her until nothing's left.